Noong mga unang panahon, ang lupaing kinabibilangan ng Israel at Palestine ay tanyag sa mga sinaunang kasaysayan. Sa mga siglo bago ang ating kasalukuyang panahon, ang mga lugar na ito ay naging tahanan ng mga iba't ibang mga kabihasnan, kasaysayan, at relihiyon. Noong ikalabindalawang siglo BC, ang sinaunang Israelites o mga Hudyo ay namumuhay sa mga lupain na ito. Sa ilalim ni Haring David at kanyang anak na si Solomon, naging makapangyarihan ang kaharian ng Israel. Subalit, sa mga dekada na lumipas, ang kanilang kaharian ay nagsimulang magkasira-sira. Noong ika-6 na siglo BC, ang mga Babylonian ay sumakop sa Jerusalem at nagdala ng mga Hudyo sa kanilang bansa bilang mga alipin. Pagkatapos ng ilang dekada, ang Persian Empire naman ang sumakop sa rehiyon at pinayagan ng mga Hudyo na bumalik sa kanilang lupain. Noong ika-4 na siglo BC, dinala ni Alexander the Great ang kanyang Gresya sa rehiyon na nagdulot ng pagbabago sa kultura at relihiyon. Matapos ang kamatayan ni Alexander, naging parte ng Seleucid Empire ang rehiyon. Noong ikalawang siglo BC, nagkaroon ng mga pagsiklab ng digmaan at pag-aalsa, kabilang ang pag-aalsa ni Judas Maccabeus, na nagdala sa pagtatagumpay ng mga Hudyo at ang pagtatag ng Hasmonean Kingdom. Subalit, noong ika-unang siglo BC, ang Roman Empire ay sumakop sa rehiyon at naging huling nagpapasya sa mga bagay. Sa paglipas ng mga taon, nagpatuloy ang pang-aagaw at pag-aalsa sa rehiyon. Noong ika-7 siglo, dumating ang pananakop ng mga Arabo, at dinala nila ang Islam sa rehiyon. Pagkatapos nito, noong 20th century, naging usapin ang pag-angkin ng lupain sa pagitan ng mga Hudyo at mga Arabo. Sa kasalukuyan, ang Israel ay isang soberanyang bansa, habang ang Palestine ay patuloy na naghahangad ng kanilang sariling kalayaan. Ang kasaysayan ng Israel at Palestine ay mayaman sa pag-aalaala, pagtutol, at pagnanais na magkaroon ng kapayapaan sa rehiyon. Noong 1947, ang United Nations ay nagpasya na magkaroon ng plano para sa pagpapamahagi ng lupaing ito sa pagitan ng mga Hudyo at mga Arabo. Itinatag ang State of Israel noong 1948 na nagresulta sa digmaan sa pagitan ng mga bansang Arabo at Israel. Ito ang tinatawag na unang digmaang Arabe-Israel. Sa mga sumunod na dekada, nagpatuloy ang tensyon sa rehiyon na nagdulot ng mga digmaang tulad ng Six-Day War noong 1967 at Yom Kippur War noong 1973. Sa bawat digmaang ito, nagbago ang hangganan at namayani ang tensyon. Isa pang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Israel at Palestine ay ang isyung West Bank at Gaza Strip. Noong 1967, nakuha ng Israel ang kontrol sa mga teritoryong ito mula sa Jordan at Ehipto. Hanggang sa kasalukuyan, ito ay naging sentro ng mga tensyon at pag-aalsa. Ang mga usaping pangkapayapaan at pag-aaklas ay patuloy na nagaganap. Maraming internasyonal na pagsusumikap ang isinagawa upang magkaroon ng kapayapaan sa rehiyon, kasama na ang Oslo Accords noong 1993 at Camp David Accords noong 2000. Ngunit ang mga ito ay hindi nakamit ng ganap, at ang tensyon at karahasan ay patuloy na umiiral. Sa kabila ng mga komplikasyon at tensyon sa kasaysayan ng Israel at Palestine, maraming mga individual at grupo ang patuloy na naglalayong magkaroon ng kapayapaan at magkasundong pangmatagalan. Ito ay isang serye ng mga pangyayari at usaping nagpapatuloy sa kasalukuyan, na nagpapakita ng kahalagahan ng pag-unawa, pagtutol, at pangarap na magkaroon ng kapayapaan sa rehiyon na ito. Sa kasalukuyang panahon, ang isyu ng Israel at Palestine ay patuloy na nagiging sentro ng pandaigdigang atensyon. Ang mga bagong henerasyon ng Hudyo at Arabo sa rehiyon ay patuloy na nahaharap sa mga komplikasyon ng nakaraang kasaysayan at patuloy na naghahanap ng mga solusyon sa kanilang mga problema. Ang mga usaping pangkapayapaan, partikular ang tungkol sa hangganan, mga refugee, at status ng Jerusalem, ay nagpapatuloy sa mga pag-uusap sa pagitan ng Israel at Palestine, at sa mga internasyonal na ahensya. Ang Gaza Strip, na kontrolado ng Hamas, ay patuloy na nagiging sentro ng tensyon at karahasan. Ang West Bank ay may mga Hudyo at Palestino na nananatili sa magkakaibang komunidad, at ang mga pag-aalsa at pagtatangkang pag-aaklas ay nagpapatuloy sa mga lugar na ito. Napakahalaga na ang mga lider sa rehiyon at ang pandaigdigang komunidad ay magkaroon ng masusing pagsusuri at pagsusumikap para sa pangmatagalan at makatarungan solusyon. Ang pangarap ng marami ay ang magkaroon ng dalawang estadong solusyon, kung saan magkakaroon ng malayang Israel at malayang Palestine na mabubuhay ng magkakasama sa kapayapaan. Gayunpaman, ang mga usaping ito ay patuloy na mahirap at nagiging sanhi ng malalim na pagkakaiba-iba ng mga pananaw at interes. Ang kasaysayan ng Israel at Palestine ay nagpapakita ng kahalagahan ng pangunawa, pag-aalala, at pakikipagtulungan sa paghahanap ng pangmatagalang kapayapaan para sa lahat ng mga mamamayan sa rehiyon. Ang sitwasyon sa Israel at Palestine ay patuloy na nagiging komplikado.
Ang tensyon at karahasan ay patuloy na nagpapahirap sa buhay ng mga tao sa rehiyon, lalo na sa Gaza Strip at West Bank. Ang mga isyu ng teritoryo, karapatan ng mga refugee, at status ng Jerusalem ay patuloy na nagiging hadlang sa pagtukoy ng pangmatagalang solusyon. Maraming mga pandaigdigang ahensya at mga bansa ang patuloy na sumusuporta sa mga pagsisikap para sa kapayapaan sa rehiyon. Ang mga pangarap para sa dalawang estadong solusyon, kung saan magkakaroon ng malayang Israel at malayang Palestine, ay patuloy na inuungkat. Sa kabila ng mga pagsubok, marami pa ring mga individual at grupo sa loob at labas ng rehiyon na patuloy na naglalayong magkaroon ng kapayapaan. Ang mga taong ito ay nagpapakita ng tapang at determinasyon na baguhin ang mga kalagayan para sa mga darating na henerasyon. Ang kasaysayan ng Israel at Palestine ay isang paalala sa ating lahat ng kahalagahan ng pangunawa, pagtutol, at pakikipagtulungan sa paghahanap ng kapayapaan. Ito ay isang hamon na patuloy na hinaharap ng buong mundo at nagpapakita ng kahalagahan ng pagtutok sa mga solusyon na magdadala ng kapayapaan, katarungan, at kaunlaran sa rehiyon na ito.